Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Joran. Taong 1965, Bagong Kahayag, Zamboanga del Sur. Ilang kilometro mula sa lawa, naninirahan ang pamilya ni Joran. Araw-araw milya-milya ang nilalakad nila, makakuha lamang ng sariwang isda. Sa maniwala man kayo o hindi, kada 2 araw, iniuuwi nila ang itinatago nilang bangka sa pangpang ng lawa para kumpunihin. Hindi kasi nila ito maaaring pabayaan sa pangpang, lalo pat madalas ang pagtaas ng lebel ng tubig. Ayon sa kanya, pinag-iingatan niya talaga ng husto ang bangkang yon, lalo pat marami silang isinakripisyo para makuha ito. Dagdag pa ni Joran na, kung hindi dahil sa maliit na bangka na kanyang naipundar, paniguradong maghihirap talaga ng husto ang itinayo niyang pamilya. Bukod kasi sa mga isdang nahuhuli nila, napakahirap ng naging pamumuhay nila sa bukid. Inaasahan naman nila ito, lalo pat hindi linggo-linggo namumunga ang mga gulay at bungang kahoy na hinihintay nila. Dahil sa ganoong sitwasyon, kinakailangan nilang humanap ng pangalawang mapagkukunan ng kita. Nataon naman noong magaling na maninisid itong si Joran, kaya kahit malayo ang lawa sa kanila, pinagpapagalan talaga nila itong puntahan. Sulit naman ang bawat punta nila roon, gawa ng umuuwi sila na sobra-sobra ang mga isdang nakukuha. Ayon nga sa kanya, bukod sa ulam, marami rin silang natatabi. Kadalasan sa mga ito, kung hindi tuyo, inasin ng isda na ibinabad sa suka. Madalas nila itong paksiwin na siya namang paboritong-paborito ng kanyang mga supling. Sa paglipas pa ng mga taon, kahit yung mga anak niya, nasanay na rin sa pangunguha ng isda. Mapababae man o lalaki, nagpupumilit yung sumama sa kanya para tumulong at maglaro sa lawa. Minsan di naman yun pinapayagan ni Joran, gawa ng mas marami ang paliligo ng mga ito kesa tumulong sa kanya. Medyo inilalayo na rin niya yun sa lugar, lalo pat kamakailan lang nabalitaan niya ang tungkol sa mga batang nawawala roon. Bagaman nananatili itong usap-usapan ng mga matatanda sa baryong kanilang pinupuntahan, mas pinipili niya roong maniwala. Kung iisipin kasi, wala namang mawawala sa kanya kung sasang-ayunan niya ang mga balitang naririnig niya. Naniniwala rin siya na hindi lang yun bastang istorya na nilikha ng kung sino. Ang bawat usapin kasi, may mga pinagmulang katotohanan ayon kay Joran. Dahil sa ganoong kaisipan, paunti-unti na niyang binaliwala ang kanyang anak hanggang sa hindi naglaon ang panganay at ang ikalawa na lamang ang may karapatang tumulong sa kanya. Sa ganoong paraan kasi, masisiguro niya na hindi mapapahamak ang mga anak niyang ang tanging pakay lamang sa lawa ay maligo. Dahil dito, lahat ng hindi niya pinahintulutan, nagtampo sa kanya. Wala naman yung problema kay Joran, sa kadahilan ng ginagawa niya lamang ang trabaho ng isang tunay na padre de pamilya. Magmula noong gano'n na ang kanyang patakaran, hindi na sila malimit na sinasalubong ng kanyang mga anak. Wala na rin itong ganang sumama sa kanila sa paglalako, kaya naman nang dumating sa puntong hindi na niya maatim ang ganoong pangyayari, tinipo niya ito para tanungin ukol sa mga hinaing nito. Ayaw na ayaw niya kasing hindi sila nagtutulungan, gawa ng sa bandang huli, sila-sila lang din naman ang makikinabang.
Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, doon na nagdesisyon itong si Joran na ilabas ang sama ng kanyang loob. Harap-harapan niyang ipinagtapat sa kanyang asawa at mga anak ang hindi niya nagugustuhan sa mga pag-uugali nito. Yun kasi ang palagi niyang ginagawa noon bago niya ito palapatan ng pamalo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang manahimik. Ni isa sa kanila walang naglakas ng loob na sumagot sa kanilang ama dahil alam na nila ang mga susunod na mangyayari matapos nila yung pangahasang gawin. Makalipas pa ang ilang minutong pagpapaliwanag, inabisuhan niya ang kanyang mga anak na baguhin ang pag-uugaling ipinapakita nito sa kanya kung ayaw nilang masaktan. Dagdag pa niya na, sakripisyo para sa kanilang lahat ang kanilang ginagawa, kaya wala itong karapatan na magmalaki o gumawa ng mga bagay na hindi niya ikakatuwa. Mariin din niyang inilahad na magmula sa araw na yon, sino pa ang makita niya sa mga anak niyang gumagawa ng kabulastugan, paniguradong mapaparusahan. Bihira lang ako magsalita sa inyo. Alam niyo yan. Payo ko sa inyo mga anak, huwag niyo na akong pagalitin pa. Ayokong saktan kayo. Kaya pakiusap, baguhin niyo ang mga pag-uugali ninyo. Wika ni Joran sa kanyang mga anak. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, isa-isa naman yung humingi ng tawad maliban sa kanyang pangatlo. Pagsilay naman niya rito, nasipat naman niya itong nakatitig lang sa mesa na parang nag-iisip yon ng malalim. Noong una, hindi niya pa ito gaanong pinapansin pero nang tumingin na yon sa kanya, doon niya naramdaman ang lungkot sa mga mata nito. Sinubukan niya pa yung tanungin pero sa hindi malamang dahilan, di yon sumagot. Matapos naman ang kanilang hapunan, tahimik lang naman yung naglakad patungo sa hinihigaan nilang magkakapatid. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang pangunguha ng isda sa lawa. Dala na rin ng matinding trabaho, nakalimutan na rin niya ang tungkol sa naging akto noon ng anak niya. Akala niya wala itong ibang kahulugan pero pag-uwi nila noong mismong araw, bumungad sa kanila ang balita ng kanyang asawa ukol sa pagkawala nito. Bale, sa salaysay nito sa kanya, kaninang umaga pa hindi nila matagpuan ang ikatlo niyang anak. Kung saan-saan na rin nila ito hinanap hanggang sa may nakapagsabi sa kanila na pumunta umano yon ng lawa para manghuli ng isda. Kaya naman yung nasambit nung huling nakakita sa kanilang anak ay dahil sa daladala nitong sagwan at lambat. Nang marinig naman ni Joran ang tungkol dito, dali-dali naman siyang bumalik sa lawa. Kasama ang panganay niyang anak, mabilis nilang tinahak ang daan hanggang sa hindi naglaon, nakabalik na nga sila sa pangpang. Pagsilay nila sa pinagtataguan nila ng bangka, laking gulat na lamang nila nang wala na yun doon. Unang beses lang yung nangyari, kaya inisip nilang hindi yun ninakaw. Kung hindi siya nagkakamali, anak niya ang kumuha sa bangka nila. Nag-uumapaw man ang galit sa kanyang katawan, minabuti niya pa ring maging mahinahon. Sa isip-isip niya, may malalim na dahilan ng anak niya kung bakit ginawa nito ang bagay na yon. Kaya minabuti niyang tanungin muna yon ng mahinahon para naman kahit papaano malaman niya ang panig nito. Sa ilang oras nilang paghahanap sa tabi ng lawa, halos mabulabog na nila ang mga nangingisda sa malapit. Ramdaman nila ang pagkairita ng mga ito sa kanilang ginawa. Pilit naman niya itong inunawa. Ang tanging mahalaga na lamang kasi noon para kay Joran, mahanap ang kanilang anak bago sumapit ang dilim.
Ngunit sa kasamaang palad, magbabandang 9:00 na ng gabi, hindi pa rin nila ito nakita. Dahil dito, nagdesisyon naman silang ipagbukas ang paghahanap. Napagkasunduan din nilang humingi ng tulong sa barangay dahil kung sila-sila lang ang maghahanap, paniguradong mahihirapan sila lalo na't wala silang bangkang magagamit. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang marating na nila ang kanilang tahanan, agad naman niyang inilahad sa kanyang asawa ang malungkot na balita. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman siya nitong sinampal, sabay lahad sa kanya ng mga bagay na napapansin nito sa nawawala nilang anak. Ayon sa kanyang supling, matagal nang gustong-gustong sumama sa kanila ng anak nilang yon, ngunit hindi niya ito pinahihintulutan. Alam din itong di yun mahilig maligo sa lawa at ang tanging gusto lang nito magkaroon ng masayang alaala kasama ang kanyang ama. Dagdag pa ng asawa niya, matagal na siyang iniidolo ng batang yon, kaya ganun na lamang katindi ang pagmamalabis nitong magpakitang gilas sa kanya. Subalit, dahil sa baluktot na pagtrato ni Joran sa kanyang mga anak, hindi niya nakita ang halaga nito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang asawa, halos wala naman siyang maisagot, maliban na lamang sa pagtingin sa mga mata nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nangako siyang kapag bumalik na yon, isasama na nila ito sa kanilang mga lakad. Pagdadahilan pa niya na, kaya hindi niya yun isinasama, ay dahil sa hindi naman sila kakasya sa bangkang ginagamit nila. Gayunpaman sa kabila ng kanyang mga sinabi, nananatiling hindi yun sapat upang makumbinse ang kanyang kinakasama ukol sa ginawa niyang pagsawalang bahala sa pangatlo niyang anak. Sa loob ng 1 oras nilang pagtatalo, halos ipamukha naman ito sa kanya kung papaano niya pabura ng panganay at ikalawa. Nabanggit din ng kanyang asawa na kung naging patas lang sana siya, hinding-hindi mangyayari ang ganoong bagay. Nang marinig naman niya ang lahat ng yon, pinili na lamang niyang umiwas. Pagpasok niya sa kanyang silid, agad naman siyang nagpahinga para paghandaan ang mga susunod pang araw na paghahanap nila. Sa paglalim naman ng gabi, napansin niyang hindi tumabi sa kanya ang asawa niya. Hinayaan lang naman niya ito lalo pat madalas naman yung ginagawa ng kanyang kinakasama sa mga sandaling may nararamdaman itong galit sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang sinubukan niyang matulog ulit, doon na nagsimula ang pagbalikwas niya sa kanilang higaan. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman niyang di na talaga siya makakatulog, napilitan na siyang lumabas para magpahangin. Pagdating naman niya sa sala, bumungad ang asawa niyang mahimbing na nagpapahinga kasama ng bunso nila. Nang mapagtanto naman niyang tulog na ito, dahan-dahan naman siya roong tumabi. Habang nagpapaantok naman noon si Joran, bahagya namang nabaling sa labas ng bahay nila ang kanyang atensyon dahil sa ginagawang pag-iingay ng alaga nilang aso. Noong una, inakala niyang may kalaro lang ito, pero nang magsimula na itong umalulong, doon na siya nakaramdam ng matinding kilabot. Walang sabi-sabi, agad naman siyang tumayo para sumilip sa pinto. Pagsilay naman niya sa labas, laking gulat na lamang niya nang may kaharap yung isang dambuhalang aso na kulay itim. Dahan-dahang tumayo ang nilalang na yon, hanggang sa kalaunay napansin niya ang mabilis na pagpalit anyo nito. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang nilalang nakawangis ng kanyang anak. Maya-maya pa,
Nang mamukhaan naman yon ng aso nila, may kung anong ibinulong dito ang nilalang bago ito nagpatuloy sa paglalakad papalapit sa pintuan ng bahay. Pagkatok naman ito ng 3 beses, agad naman itong tinawag ang pangalan ng kanyang asawa na siyang naging sanhi upang magising yon mula sa mahimbing na pagkakatulog. Pagsagot naman ito sa nilalang, dali-dali naman yung tumayo upang buksan ang pinto. Nang mahulaan naman niya ang gagawin nito, agad naman niya yung pinigilan, sabay wika rito ng, Huwag kang maniwala dyan. Hindi yan ang anak natin. "Hanggang ngayon ba, Joran? Ganyan pa rin ang nasa isip mo? Boses yan ng anak mo. Pasalamat ka nga't umuwi pa. Ibang klase ka talaga. Lahat na lang ng bagay pinagdududahan mo." Galit na sagot naman ng kanyang asawa. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman siya nitong hinawi, sabay bukas ng pinto. Pagsilay naman ito sa kanilang anak, walang patid naman yung umiyak habang paulit-ulit tong tinatanong kung saan yun pumunta. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, napansin naman niyang kuhang-kuha nito ang kilos ng nawawala nilang anak. Bagaman nababahala siya noong mga oras na yon, pinili niya munang maging mahinahon nang sa gayoy hindi na lumala pa ang pagtatalo nila. Sa pagdaan naman ng nilalang sa kanyang harapan, tinapik pa siya nito sa kanyang balikat habang nagwiwika ng, "Tay, sana masaya ka dahil nakauwi na ako. Isama niyo naman ako nila kuya sa lawa. Gustong-gusto ko nang bumalik dun kasama kayo. Balang araw, tay, magiging masaya tayong lahat." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi naman siya makasagot, dala ng matinding takot na kanyang nararamdaman. Kahit puyat noon si Joran, hindi niya maipagkakaila ang nilalang na kanyang nakita. Nasisiguro din niyang hindi yun ang kanilang anak sa kadahilan ng maraming pagbabago sa kilos at galaw nito. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, napansin naman niyang hindi ito humihiwalay sa kanyang asawa. Sa lahat ng oras nakadikit lang ito na parang natatakot yon na baka may gagawin siyang hindi kaaya-aya. Dahil sa mga pangyayaring nasaksihan niya, hindi na muna sila tumungo ng lawa para maghanap buhay. Ang ginawa niya, nagpaalam siya noon sa kanyang kinakasama na tutungo sa baryo para may kitaing tao. Siyempre, di naman yung tumanggi sa kanyang nais, gawa ng sa isip-isip nito, paghahanap buhay ang kanyang pakay sa lugar. Nang magkasundo na sila, kasama ang panganay niyang anak, mabilis nilang tinahak ang daan patungong baryo. Iniwasan na rin nilang dumaan pa kung saan-saan, gawa ng masyado noong naghahabol sa oras itong si Joran. Makalipas pa ang humigit 1 oras na paglalakad, narating na nga nila ang sentro. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon ay hindi na iwasan ng kanyang anak na magtanong ukol sa kanilang mga gagawin. Medyo nalilito na rin kasi ito, gawa ng hindi malimit na pumupunta ang kanilang padre de pamilya sa sentro kapag wala itong ilalakong isda. Nang marinig naman ni Joran ang sinabi ng kanyang anak, mariin naman niya itong inabisuhan na sumunod lang. Dagdag pa nito na, importante ang kanilang lakad, kung kaya't hanggat maaari maging matyaga lang ito. Pagdating naman nila noon sa unahang bahagi ng baryo, nasipat nila ang isang maliit na kubo malapit sa paliguan ng mga kalabaw. Pagsilay naman niya sa isang matandang nagpapakain ng mga kambing, dali-dali naman nila itong nilapitan para kausapin.
Magandang araw ho, Tiyo Agor. May ginagawa ho ba kayo? May importanteng pakailang ho sana kami sa inyo. Bungad na wika ni Joran sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung napatingin sa kanila. Sabay sagot ng, Wala naman iyo. Mamaya na tayo mag-usap pagkatapos ng mga ginagawa ko. Tumambay na muna kayo dyan sa labas. Sulitin niyo ang magandang tanawin dito. kasabay ng pagwika ng matandang yon, ay ang dali-dali naman itong paghila sa mga kambing patungo sa mga nagsisitaasang talahib. Paglayo naman ito sa kanilang kinaroroonan, napilitan naman silang maghintay hanggang sa nakabalik na nga ang matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Pagtatapat niya pa sa albularyo, malakas ang kutob niyang hindi yun ang kanyang anak, kaya nais niyang malaman ang totoo. Dahil sa kanyang sinabi, nagsimula naman yung magbahagi ng mga agam-agam ukol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Ayon sa matanda, na kung totoo man ang kanyang nakita, paniguradong nalalagay na sa panganib ang buhay ng kanilang pamilya. Dagdag pa nito na, ang mga ganoong uri ng nilalang, kalimitang nanlalaro sa mga taong walang kaalam-alam pagdating sa lihim na karunungan. Laking pasasalamat din noon ng manggagamot na nasipat niya ang pagpapalit anyo nito dahil kung nagkataong hindi niya yun nasaksihan, paniguradong tatanggapin din niya ang nilalang na yon sa kanilang pamilya. Base rin sa salaysay ng albularyo, engkanto ang nilalang na nakita niya, pero may dugo yun ng isang aswang. May pisikal anyo din ito, kung kaya't para mapanatili ang kanyang lakas, kinakailangan itong kumain ng tao. Pagtatapat pa ng matanda, likas na sa mga nilalang na yon ang manirahan sa mga matutubig na lugar. Naniniwala rin itong patay na ang kanyang anak, gawa ng bago pa man ito makuha ang anyo ng kanyang supling, kinakailangan muna nitong makain ang puso ng biktima. Yon ang pinakasangkap ng pagbabalat kayo upang magaya nito ang halos kabuoang wangis, maging ang ugali ng isang tao. Nang marinig naman ni Joran ang sinabi ng matanda, di naman siya nagduda sa mga bagay na nalaman niya. Sa halip naman lumurin ito sa katotohanan yon, nagpasya siyang humingi doon ng tulong para mapatay ang nilalang. Dahil sa kanyang sinabi, seryoso namang napasilay sa kanya ang matanda habang sumasagot ng, Hindi madali ang pagpatay sa kanila. Tatanungin kita, handa ka bang paslangin ang anak mo? Kung oo, pwedeng matupad ang binabalak mo. Pero kung wala ka ng lakas ng loob na kinakailangan para matalo ito, mas mabuting palayasin mo na lang siya. Alis naman yun kung magkakasundo kayo ng asawa mo. Pero kung talagang desidido ka sa binabalak mong yan, tutulungan kita. Hindi kita tatalikuran sapagkat matagal na rin naman akong hindi nakakapatay ng ganyang nilalang. Dagdag pa ng matanda na, malapit na kauri ng mga tiktik ang ganoong uri ng nilalang. Ang pinagkaiba lang ng mga ito ay ang kanilang wangis at mga abilidad. Di hamak din na makapangyarihan ang mga nilalang na yon, kaya kinakailangang maging maingat sila sa kanilang mga gagawin. Matapos naman nilang magkasundo, agad naman nilang isinama pabalik sa kanilang tahanan ang matandang yon. Bago pa man sumapit ang 6:00, nakabalik na nga sila kung saan pagsilay naman ng kanyang asawa sa matanda. Gulat na gulat naman ito dahil sa biglaan nilang pagdala ng albularyo.
Nang masipat naman ng nilalang ang kakaibang presensya ng matandang yon, dali-dali naman yung pumasok sa loob ng bahay habang inuutusan ng asawa ni Joran na kahit anong mangyari wag na wag niyang papapasukin ang mga ito. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, unti-unti naman yung nagduda sa anak nila na siyang naging sanhi upang mapaliwanagan yon ng maayos ng matandang kasama nila. Hindi naglaon. Nang medyo klaro na rito ang lahat, doon na sinimula ni Joran ang pagpasok sa bahay. Upang masigurong hindi na yon makakatakas pa, doon siya dumaan sa likurang pinto. Ang matanda naman doon naman sa entrada upang mabulabog ito sa pamamagitan ng mga buhay na salita na iniihip niya sa hangin. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarinig na sila ng mga pagsigaw hanggang sa doon nila nasilayan ang nilalang na gumagapang sa kisame ng bahay. Napakahaba ng leeg nito, tapos yung katawan parang bangkay ng naaagnas. May mahaba rin yung mga kuko, tapos may nakalaylay yung isang mahabang dila sa animoy burado nitong muka. Pag-atungal naman ng nilalang na yon, agad naman itong sinunggaba ng matanda, dahilan para magkarga din yon ng mga bakod at puder sa katawan. Halos inabot din sila ng kalahating oras sa pakikipagbuno sa nilalang hanggang sa nagapos na nga nila ito. Wala namang nagtamo sa kanila ng mga malulubhang pinsala, maliban na lamang sa mga malalalim na kalmot na nakuha nila buhat sa ginawa nilang panunubok, nagapusin yon ng buhay. Mabuti na lang, nagawa naman nila ito, kaya hindi na sayang ang pagod na kanilang naramdaman. Pagsilay naman ni Joran na hindi na makapalag ang nilalang na yon, agad naman niyang sinigawa ng matanda na tapusin na ang buhay nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung kumuha ng punyal, sabay putol sa dila nito. Matapos yung gawin ng matanda, doon na nagsimulang magpumiglas ang nilalang hanggang sa bigla na lamang yung lumupasay sa lupa at dahan-dahang nawala ng buhay. Nang mapagtanto naman niyang patay na ito, gulat naman niyang tinanong ang matanda ukol sa ginawa nitong pagpaslang sa nilalang na yon. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, di naman ito napigilang tumawa, sabay sagot sa kanya ng, Hey, di ko ba sinabi sa iyo na dila ang kahinaan nila? Pasensya ka na, iho. Mukhang nagiging ulyanin na talaga ako. Hilahin mo na yan papalikod. Wag na wag mong ipapakita sa asawa mo. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, hindi na rin siya nagsayang ng oras pa. Nakalad ka rin ang bangkay ng nilalang patungo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Habang nagpapaliwanag naman ng matanda sa kanyang kinakasama, pilit naman niya itong inilayo sa bahay nila. Maya-maya pa, nang makahanap na siya ng isang malalim na uka, doon na niya hinulog ang bangkay nito. Hindi naglaon. Pagbalik naman niya sa kanilang tahanan, nadatna naman niya ang kanyang asawa na tulalang nakaupo sa labas ng bahay nila. Bagaman hindi na yun umiimik, patuloy lang naman yung pinapayuhan ng albularyo para makaunawa ito. Lumipas ang araw na yan. Doon na nagsimula ang kalbaryo ng kanilang pamilya. Habang lugmok na lugmok ang kanyang asawa, siya naman noon at ang mga anak niya, walang patid sa paghahanap sa bangkay ng nawawala niyang supling. Tumulong na rin noon ang barangay nila hanggang sa may nakita silang palutang-lutang na bangka sa gitna ng lawa. Gabi nila yun nakita, kung kaya't dali-dali naman nila itong nilapitan. Akala nga nila
isa lang yung ordinaryong mangingisda sa lugar. Pero pag silay naman nila sa laman nito, tumambad sa kanila ang isang bangkay na puting-puti na, tapos lumulobo. Butas na rin ang dibdib nito, tapos yung ulo nito bungo na talaga. Ayon kay Joran, na ang katayuan noon ng anak niya, parang labi ng taong ilang linggo nang nawawala sa laot. Halos hindi na talaga yun makilala at ang tanging pinanghahawakan lang niya na yun nga ang bangkay ng anak niya ay yung kasuotan nito. Bagaman mahirap yung tanggapin, inaasahan naman niyang gano'n ang mangyayari alinsunod sa ibinahagi sa kanya ng albularyo. Dahil sa masyado na ring agnas ang bangkay, dinerecho na lamang nila ito sa pinakamalapit na sementeryo. Pagkalibing naman noon ng kanyang anak, doon na rin siya nagkaroon ng matinding leksyon sa buhay. Sising-sisiman sa mga nangyari, alam ni Joran na wala na siyang magagawa para maibalik ang buhay nito. Ang kinakailangan niyang gawin, ituwid ang kanyang mga pagkakamali sa mga anak niya upang hindi na yon maulit pa. Awa naman ng Diyos, yun na ang huling kalbaryo ng kanilang pamilya. Pero alam niyo, pinuno, bago pumanaw itong si Joran, sinasabi niya sa kanyang mga anak ang pagsisising hindi niya pa nagagawang malagpasan dahil lamang sa pangyayaring kumitil sa buhay ng kanyang pangatlong anak. Okay. Opinyon ko sa kwento. Napakasakit ng kwento na to para sa mga magulang na sobrang mahal yung mga anak nila. 'Di ba? Kasi kita nyo, yung pangatlong anak ni Joran, ang gusto lang magpakitang gilas sa kanya. Ang gusto lang makatulong sa pamilya nila. Hindi niya intention maligo, di tulad ng iba niyang kapatid na kaya sumasama kay Joran, may konting tulong tapos kadalasan naliligo lang, 'di ba? Pero itong pangatlo niyang anak na hindi niya sinasama, gusto talagang tumulong eh. Pero hindi ko rin maintindihan si Joran kung bakit ayaw niyang isama yon. Dahil ba masyado pa bang bata? O may iba pang rason kung bakit ayaw niya yun isama? Pero kung ano man yung rason na yun, si Joran at yung pamilya niya lang ang nakakaalam nun. Labas na tayo ron. Pero overall, nakakatakot yung nilalang na kayang gumaya. Kasi anytime pwede kayong ubusin yan. At the same time, nakakalungkot din yung kwento. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.